Arts, Quarter 1, Week 5 to 8. Teacher Jazz Patio. Magandang araw sa inyo mga bata. Handa na ba kayong makinig at matuto? Mabuti! Ako si Teacher Jazz Patio, ang magiging guro nyo ngayong araw. Halika na at samahan nyo ako sa mundo ng arts. Arts, Quarter 1, Week 5 to 8. Pag-aaralan natin ngayon ang pagguhit ng mga halaman gamit ang iba't ibang hugis, linya at kulay. Ngunit bago yan, halika, umawit muna tayo. Ang pamagat ng awit ay, halina't mag-aral tayo. Mga bata, halina't mag-aral tayo upang tayo ay lalo pa matuto, maganda ng kayo. Halina at mag-aral na tayo. Ibukas ang ating isip, ituon ang mga mata nyo, makinig ang mga tenga nyo dito. Dapat tayo ay lagi ng alerto. Mga bata, halina't mag-aral tayo upang tayo ay lalo pa matuto, maganda ng kayo. Halina't mag-aral na tayo. Bago tayo magsimula sa ating aralin, meron lamang tayong dapat tandaan. Una, ihanda ang inyong lapis at papel upang makasabay ka sa ating leksyon. Ikalawa, ihanda ang inyong module at buksan ito sa pahina 25. Ikatlo, gamitin ang mata at tenga upang maunawaan ang leksyon sa araw na ito. Ayan, mukhang handa na kayo mga bata. Pagkatapos ng module na ito, ikaw ay inaasahang nakaguguhit ng larawan ng iba't ibang uri ng halaman na nagpapakita ng iba't ibang hugis, linya at kulay. Gawain sa pagkatuto bilang isa. Isulat sa kwaderno ang mga gamit sa pagguhit ng larawan na nakatala sa loob ng kahon. Uulitin ko mga bata, isulat sa kwaderno ang mga gamit sa pagguhit ng larawan na nakatala sa loob ng kahon. Isulat nyo na ang mga gamit mga bata. Lapis, lapis. Crayon, crayon. Charcoal, charcoal. Watercolor, watercolor. Papel, papel. Lupa, lupa. Dahon, dahon. Tela, tela. Pintura, pintura. Balat ng kahoy, balat ng kahoy. Stick, stick. Ang ating bansa ay punong-puno na magagandang likha kagaya ng mga halaman. Ang mga ito ay nagtataglay ng mga elemento ng sining
tulad ng linya, hugis at kulay. Pinag-aaralan ito ng mga scientist para sa kanilang pakinabang bilang pagkain, gamot at iba pa. Ang mga halaman ay isang malaking grupo ng mga nilikhang bagay na may buhay. Binubuo ito ng iba't ibang miyembro tulad ng mga puno, baging, mga damo, at lumot. Ang mga luntiang halaman ay tinatawag rin bilang mga metaphyte. Ang metaphyte ay kumukuha ng enerhiya mula sa liwanag ng araw. Sa pamamagitan ng proseso ng photosynthesis. Ang photosynthesis ay bumubuo ng asukal, ang pangunahing pagkain ng mga halaman. Mula sa tubig at carbon dioxide. Pagkatapos nito, ang halaman ay magbibigay ng oxygen. Ang oxygen ay kailangan ng ating katawan. Ang mga halaman ay ginagamit ding inspirasyon ng mga pintor. Katulad ng mga scientist at artist, maaari mo ring ipakita ang ganda ng mga halaman sa pamamagitan ng pagguhit at pagpipinta ng mga ito. Masdan ang halaman sa inyong paligid. Ano-ano ang mga uri ng linya, hugis at kulay ang nakikita mo? Ang orkidya, halamang dagat, shrub, at punong kahoy ay mga halamang may buhay. Subalit sila ay mayroon ding pagkakaiba. May magkakaiba silang pangangailangan upang mabuhay. Ang orkidya ay nangangailangan ng hangin bilang pagkain. Ang halamang dagat ay nabubuhay sa dagat. Ang shrub at punong kahoy ay parehong nangangailangan ng sikat ng araw upang mabuhay at lumaking malusog. Lahat sila ay may taglay na ganda. Upang makita mo ang kanilang ganda, maaari mo silang iguhit at kulayan. Gawain sa pagkatuto bilang 2. Basahin at unawain ang mga pangungusap. Uulitin ko mga bata. Basahin at unawain ang mga pangungusap. Unang bilang, kumuha ng papel, lapis at pangkulay. Uulitin ko mga bata, kumuha ng papel, lapis at pangkulay. Pangalawang bilang, gumuhit ng larawan ng taong mahalaga sa iyo. Maaring kaibigan,
kamag-aral, kapatid o sino man sa iyong pamilya. Gumuhit din ng halamang nais mong iregalo o ibigay sa kanya. Uulitin ko mga bata, gumuhit ng larawan ng taong mahalaga sa iyo. Maaaring kaibigan, kamag-aral, kapatid o sino man sa iyong pamilya. Gumuhit din ng halamang nais mong iregalo o ibigay sa kanya. Pangatlong bilang, sumulat ng maikling pangungusap tungkol sa taong iyong iginuhit at kung bakit iyon ang halamang nais mong ibigay sa kanya bilang regalo. Uulitin ko mga bata. Sumulat ng maikling pangungusap tungkol sa taong iyong iginuhit at kung bakit iyon ang halamang nais mong ibigay sa kanya bilang regalo. Gawain sa pagkatuto bilang 3. Basahin at unawain ang mga pangungusap. Uulitin ko mga bata. Basahin at unawain ang mga pangungusap. Unang bilang, kumuha ng isang piraso ng tela. Uulitin ko mga bata. Kumuha ng isang piraso ng tela. Pangalawang bilang, gumupit na mga larawan ng halaman sa lumang magazine. Uulitin ko mga bata, gumupit na mga larawan ng halaman sa lumang magazine. Pangatlong bilang, idikit ito sa tela at bumuo ng larawan katuwang ang iyong pamilya. Uulitin ko mga bata, idikit ito sa tela at bumuo ng larawan katuwang ang iyong pamilya. Pang-apat na bilang, lagyan ng twigs o ipitin ng patpat ang itaas at ibabang bahagi ng tela. Lagyan ito ng pansabit. Uulitin ko mga bata, lagyan ng twigs o ipitin ng patpat ang itaas at ibabang bahagi ng tela. Lagyan ito ng pansabit. Panlimang bilang, maari itong gawing palamuti sa inyong kwarto. Uulitin ko mga bata, maari itong gawing palamuti sa iyong kwarto. Gawain sa pagkatuto bilang 4. Ang sumusunod ay mga larawan ng iba't ibang uri ng halaman. Tulungan ang bata sa larawan upang lubos na maunawaan ang katangian ng mga halamang ito. Uulitin ko mga bata, ang sumusunod ay mga larawan ng iba't ibang uri ng halaman. Tulungan ang bata sa larawan upang lubos na maunawaan ang katangian ng halamang ito. Isulat ang letra ng larawan na dapat ilagay sa patlang. Uulitin ko mga bata, isulat ang letra ng larawan na dapat ilagay sa patlang. Orkidya, patlang, nabubuhay sa hangin. Uulitin ko mga bata, orkidya, patlang, nabubuhay sa hangin. Ito ba ay A, B, C, o D? Halamang dagat, patlang, nabubuhay sa tubig. Uulitin ko mga bata, halamang dagat, patlang, nabubuhay sa tubig. Ito ba ay A, B, C, o D? Shrubs, patlang, nabubuhay sa lupa. Uulitin ko mga bata, shrubs, patlang, nabubuhay sa lupa. Ito ba ay A, B, C, o D? Punong kahoy, patlang, nabubuhay sa lupa. Uulitin ko mga bata, punong kahoy, patlang, nabubuhay sa lupa.
Ito ba ay A, B, C, o D? Naisulat niyo ba ang letra ng tamang sagot, mga bata? Magaling! Gawain sa pagkatuto bilang 5. Kumuha ng 5 dahon sa inyong bakuran na may iba't ibang hugis at kulay. Uulitin ko, mga bata. Kumuha ng 5 dahon sa inyong bakuran na may iba't ibang hugis at kulay. Iguhit ang mga ito sa isang puting papel. Uulitin ko, mga bata. Iguhit ang mga ito sa isang puting papel. Kulayan ang mga ito ayon sa natural nitong kulay gamit ang crayon o Crayola. Uulitin ko, mga bata. Kulayan ang mga ito ayon sa natural nitong kulay gamit ang crayon o Crayola. Naiguhit nyo ba at nakulayan ang mga dahon, mga bata? Mahusay! Ang galing nyo talagang gumuhit! Gawain sa pagkatuto bilang 6. Kopyahin ang mga larawan sa kwaderno. Kulayan ang mga ito gamit ang crayon. Uulitin ko, mga bata. Kopyahin ang mga larawan sa kwaderno. Kulayan ang mga ito gamit ang crayon. Naiguhit nyo na ba ang mga dahon, mga bata? Nakulayan nyo na ba ang mga ito? Magaling! Gawain sa pagkatuto bilang 7. Sagutin ang mga sumusunod na tanong. Isulat ang titik ng tamang sagot. Uulitin ko, mga bata. Sagutin ang mga sumusunod na tanong. Isulat ang titik ng tamang sagot. Unang bilang. Isa sa mga elemento ng sining ay ang linya. Alin sa mga sumusunod na linya ang nagpapakita ng lakas? Uulitin ko, mga bata. Isa sa mga elemento ng sining ay ang linya. Alin sa mga sumusunod na linya ang nagpapakita ng lakas? A. Linyang pahalang. B. Linyang liku-liko. C. Linyang patayo. D. Linyang pahilis. Ulitin ko, mga bata. A. Linyang pahalang. B. Linyang liku-liko. C. Linyang patayo. D. Linyang pahilis. Pangalawang bilang. Ang mga sumusunod ay mga pangunahing kulay. Alin ang hindi kasali? Uulitin ko, mga bata. Ang mga sumusunod ay mga pangunahing kulay. Alin ang hindi kasali? A. Asul. B. Berde. C. Dilaw. D. Pula. Uulitin ko, mga bata. A. Asul. B. Berde. C. Dilaw. D. Pula. Pangatlong bilang. Alin sa mga sumusunod na kulay ang hindi akma sa mga halaman? Ulitin ko, mga bata. Alin sa mga sumusunod na kulay ang hindi akma sa mga halaman? A. Asul. B. Berde. C. Dilaw. D. Pula. Uulitin ko, mga bata. A. Asul. B. Berde. C. Dilaw. D. Pula. Pang-apat na bilang. Ang kulay ay sumisimbolo din sa damdamin ng isang tao. Alin sa mga sumusunod na kulay na nagpapakita ng galit? Ulitin ko, mga bata.
Ang kulay ay sumisimbolo din sa damdamin ng isang tao. Alin sa mga sumusunod na kulay na nagpapakita ng galit? A. Asul. B. Berde. C. Dilaw. D. Pula. Ulitin ko mga bata. A. Asul. B. Berde. C. Dilaw. D. Pula. Panlimang bilang. Ang hugis ay naglalarawan ng panlabas na katangian ng isang bagay. Anong hugis ang binubuo ng 3 linya at 3 sulok? Uulitin ko mga bata. Ang hugis ay naglalarawan ng panlabas na katangian ng isang bagay. Anong hugis ang binubuo ng 3 linya at 3 sulok? A. Bilog. B. Parihaba. C. Parisukat. D. Tatsulok. Ulitin ko mga bata. A. Bilog. B. Parihaba. C. Parisukat. D. Tatsulok. Gawain sa pagkatuto bilang 8. Gamit ang iyong Crayola, pumili ng nais mong kulay upang maiguhit ang mga linya sa ibaba. Gawin ito sa kwaderno. Uulitin ko mga bata. Gamit ang iyong Crayola, pumili ng nais mong kulay upang maiguhit ang mga linya sa ibaba. Gawin ito sa kwaderno. Naiguhit nyo na ba ang mga linya gamit ang inyong crayon o Crayola mga bata? Magaling! Gawain sa pagkatuto bilang 9. Kopyahin ang mga larawan sa iyong kwaderno. Kulayan ang mga ito ayon sa hinihingi. Uulitin ko mga bata. Kopyahin ang mga larawan sa iyong kwaderno. Kulayan ang mga ito ayon sa hinihingi. Iguhit ang unang bulaklak at kulayan ito ng pula. Iguhit naman ang nasa gitnang bulaklak at kulayan ito ng dalandan. Iguhit din ang pangalawang bulaklak at kulayan ito ng dilaw. Naiguhit at nakulayan nyo na ba ang mga bulaklak mga bata? Magaling! Ang galing-galing nyo talagang gumuhit at magkulay. Gawain sa pagkatuto bilang 10. Gumuhit ng larawan ng isang halaman na binubuo ng mga sumusunod na linya at hugis sa loob. Kulayan ito at ilagay ito sa kahon. Gawin ito sa kwaderno. Uulitin ko mga bata. Gumuhit ng larawan ng isang halaman na binubuo ng mga sumusunod na linya at hugis sa loob. Kulayan ito at ilagay ito sa kahon. Gawin ito sa kwaderno. Gamitin ang mga sumusunod na linya. Linyang pahalang, pakurbang linya, putol-putol na linya. Gamitin din ang mga sumusunod na hugis. Bilog, tatsulok, bilohaba, parisukat. Naiguhit nyo na ba ang halaman mga bata? Magaling! Gawain sa pagkatuto bilang 11. Kopyahin ang larawan. Kulayan ang larawan gamit ang crayon. Isulat ang pangalan at petsa sa ibaba. Uulitin ko mga bata. Kopyahin ang larawan. Kulayan ang larawan gamit ang crayon. Isulat ang pangalan at petsa sa ibaba.
Naiguhit nyo na ba at nakulayan ang larawan mga bata? Magaling! Isulat nyo sa ibaba ang inyong pangalan at ang petsa. Gawain sa pagkatuto bilang 11, B. Gumuhit ng larawan ng mga halaman na makikita sa lana ng inyong bahay. Kulayan gamit ang crayon. Ulitin ko mga bata, gumuhit ng larawan ng mga halaman na makikita sa lana ng inyong bahay. Kulayan gamit ang crayon. Naiguhit nyo na ba at nakulayan ang halaman mga bata? Magaling! Gawain sa pagkatuto bilang 12. Itala sa iyong kwaderno ang pangalan ng mga halaman na makikita sa inyong paligid. Ilagay ang kulay at mga hugis na makikita sa mga ito. Uulitin ko mga bata, itala sa inyong kwaderno ang pangalan ng mga halaman na makikita sa inyong paligid. Ilagay ang kulay at mga hugis na makikita sa mga ito. Maaari niyong gamitin ang chart upang mailagay ang pangalan ng halaman, kulay, at hugis nito. Nasagutan niyo na ba ito mga bata? Mahusay! Gawain sa pagkatuto bilang 13. Iguhit sa puting papel ang nasa larawan at kulayan ito. Uulitin ko mga bata, iguhit sa puting papel ang nasa larawan at kulayan ito. Gawain sa pagkatuto 14. Iguhit sa puting papel ang nasa larawan at kulayan ito. Isulat kung ano ang hugis nito. Uulitin ko mga bata, iguhit sa puting papel ang nasa larawan at kulayan ito. Isulat kung ano ang hugis nito. Gawain sa pagkatuto bilang 15. Iguhit ang natitirang kalahating bahagi ng mga sumusunod na larawan ng mga dahon at kulayan ng mga ito. Uulitin ko mga bata, iguhit ang natitirang kalahating bahagi ng mga sumusunod na larawan ng mga dahon at kulayan ang mga ito. Naiguhit nyo na ba ang kalahating bahagi ng mga dahon mga bata? Magaling! Kulayan naman natin ito. Nakulayan nyo na ba mga bata? Mahusay! Gawain sa pagkatuto bilang 16. Magtala ng 3 pangalan ng halaman na nakikita sa paligid ng tahanan. Iguhit ito at kulayan. Uulitin ko mga bata, magtala ng 3 pangalan ng halaman na nakikita sa paligid ng tahanan. Iguhit ito at kulayan. Naisulat nyo na ba ang pangalan ng 3 halaman mga bata? Naiguhit at nakulayan nyo na din ba ito? Magaling! Gawain sa pagkatuto bilang 17. Bilugan ang titik ng tamang sagot. Uulitin ko mga bata, bilugan ang titik ng tamang sagot. Unang bilang, ang mga disenyong nakikita sa halaman ay binubuo ng mga linya. Alin sa mga sumusunod ang makikita sa halaman? Uulitin ko mga bata, ang mga disenyong nakikita sa halaman
ay binubuo ng mga linya. Alin sa mga sumusunod ang makikita sa halaman? A. Liko-liko. B. Tuwid na linya. C. Zigzag. D. Lahat ng binanggit. Uulitin ko mga bata. A. Liko-liko. B. Tuwid na linya. C. Zigzag. D. Lahat ng binanggit. Pangalawang bilang. Iba't iba ang kulay ng halaman. Alin sa mga sumusunod ang hindi karaniwang kulay ng mga ito? Uulitin ko mga bata. Iba't iba ang kulay ng halaman. Alin sa mga sumusunod ang hindi karaniwang kulay ng mga ito? A. Asul. B. Berde. C. Dilaw. D. Pula. Uulitin ko mga bata. A. Asul. B. Berde. C. Dilaw. D. Pula. Pangatlong bilang. Ang mga halaman ay maraming pakinabang. Alin sa mga sumusunod ang hindi kasali? Uulitin ko mga bata. Ang mga halaman ay maraming pakinabang. Alin sa mga sumusunod ang hindi kasali? A. Gamot. B. Oxygen. C. Pagkain. D. Wala sa binanggit. Uulitin ko mga bata. A. Gamot. B. Oxygen. C. Pagkain. D. Wala sa binanggit. Pang-apat na bilang. Ang orchid ay naiibang uri ng halaman. Saan ito mas angkop mabuhay? Uulitin ko mga bata. Ang orchid ay naiibang uri ng halaman. Saan ito mas angkop mabuhay? A. Bato. B. Hangin. C. Lupa. D. Tubig. Uulitin ko mga bata. A. Bato. B. Hangin. C. Lupa. D. Tubig. Isa na namang masayang talakayan ang natapos mga bata. Sana ay marami kayong natutunan. Hanggang sa muli nating pagkikita. Ako si Teacher Jazz Patio, ang inyong naging guro ngayong araw. Paalam!